Nakita mo na rin ba ang motor na sa kalsada? Ngayon pag-uusapan natin kung bakit nga ba madalang na lang tayong makakita ng gantong motor ngayon. Pero bago tayo magsimula, pa-subscribe naman, malaking tulong na rin sa akin ang simpleng pag-click mo ng subscribe button. Karamihan nga sa nanonood sa videos ko ay hindi pa nakakapag-subscribe, kaya kung pwede subscribe mo na para matulungan mo rin ako. Ang Honda RS o Sonic 150 ay gawa ng Honda na kilala na rin na brand pagdating sa mga sasakyan mapakotse man o motor. Ang motor na to ay ginawa para sa naipangtapat ng Honda sa Suzuki Raider 150 na tinaguri ang King of Underbone sa Pilipinas. Nung nirelease ang motor na sa Pilipinas sumikat agad ito dahil na rin sa ay kinukumpara ito at pinagtatapat nila sa Raider 150. Dahil nga sa mga videos na ganto sumikat lalo ang RS150 maraming humanga sa motor na to at lumaki rin ang community nito. Ipinang motor show na rin ito at pinupormahan ng Thai concept na mas lalong nagpasikat dito. Dumami ang nagka-interes bumili nito tumaas din ang sales ng motor na to. Pero bakit nga ba nawala na lang bigla sa eksena ang motor na to? Sa gitna ng natatamasan nitong kasikatan bigla na lamang itong nawala sa motorcycle scene sa Pilipinas. Bakit nga ba? Ito ay dahil sa tensioner issue o kalampag sa makina nito. Madali lang naman itong ayusin pero hindi mo naman gugustuhin na ang bagong bili mong motor ay may tunog na kakaiba. Ito ang sample video mula sa mga naka-experience nito, pakinggan yung mabuti. Dahil nga dito ay bumaba ang sales nito, maraming nadismaya at nagdalawang isip bumili ng motor na to. Maraming RS150 user ang nagrereklamo sa issue na ito. Dahil dun binaha ng complaints ang mga kasa kung saan nila nabili ang motor at wala nang magawa ang mga ito sa dami ng reklamo. Dagdag pa natin ang mabagal na pag-aksyon ng Honda tungkol sa issue na ito. Dahil nga dun, umabot na ang issue sa Tulfo in action at dun nga sinabi ng mga nagrereklamo ang issue ng motor. Sila ay grupo pala ng mga, merong Honda RS150. Out of 100 na miyembro na kumuha ng Honda RS150, 80% of that may defect, yung tinatawag na tensioner. Kumbaga sa sasakyan, after 1 to 2 months, may kalampag na ganun daw kalakas yung ingay. Abay, meron tayong lemon law. Yun nga. Dapat palitan. After 4 akong beses na pumunta sa Honda Philippines. Kinokontak ko lang ang Honda kasi wala nang magawang dealer mga dealer nila Honda RS150. Doon po sa mga nakikinig sa atin, nanonood. Ayan ho, may reklamo na dito sa RS150. So, marami ho pala kayo, kung tutusin, mga ilan ho kayo? Sabi mo 20,000 na kumuha ng motor, mga 15,000 po yung may mga sira sa tensioner issue. Sus, Mario Joseph. Ano po yan dala-dala Ito po yung tumutunog. Ito po yung pinakasira ng motor. Ano tawag dyan? Lifter tensioner. Ginawa na ng paraan ng Honda ang tungkol sa issue pero, dahil nga sa issue na ito nasira ang magandang imahe ng RS150 at ito na rin ang naging dahilan kaya ito na discontinued o na phase out sa Pilipinas. Kaya ngayon madalang na lang tayong makakita ng ganitong motor sa mga kasa o sa kalsada. Bago tayo magtapos, shoutout muna sa mga sumusunod. Salamat sa pagsuporta at sana dumami pa tayo. Sana may natutunan ka sa panunood ng video ko. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag mo kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko.